Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Magandang araw po mga ka-Dark Shadow. Ako nga po pala si Jonas. Nais ko pong ibahagi muli ang aming buhay ni Dina matapos ang kanyang pakikipaglaban para mas maging isang ganap na tao. Nangyari ito nung isa pa lamang ang aming panganay na anak na si Jonathan na nasa 9 na taong gulang pa lamang at nag-aaral sa elementarya. Pinagpatuloy ko ang trabaho ko sa Caloocan sa Manila habang si Dina naman nananatili sa gawaing bahay. Tinalikuran niya ang pagiging aswang at namuhay sa mundo ng mga tao kasama ko at ng anak namin. Sino po ay ang mananalo sa larong ito? Abay, syempre ako anak. Hindi mo pa rin kayang talunin ang magaling mong ama. Challenge accepted po. Tingnan na lang natin kung sino po mananalo sa atin. Habang abala sila mag-ama sa kanilang paglalaro, pumasok si Dina na may bitbit na isang malaking basket. Oh, ba't parang ang seryoso nyo naman masyado dyan sa nilalaro nyo? Gusto ko lang pong talunin si tatay sa chess. Gusto niyang talunin ang nag-iisang champion sa eskwela namin noon? Naku, pinipikon mo naman masyado ang anak mo, Jonas, ha? Halina muna kayo at kumain. Nay, ano pong dala nyo? Aba, paborito niyong lahat. May pansit, fried chicken at marami pang iba. Kaya tara na at kumain na muna tayo bago niya ipagpatuloy ang paglalaro niyo. Wow, mukhang masarap ang handa ng mahal ko ha. Tsak, naku, magwawala na naman ang tiyan ko. Pasalamat ka, Jonathan, hindi ka magugutom ngayong araw. Salamat po, Nay. Tay, sana po palaging ganito kasi ang umaga natin. Sa oras na yun, nagsimula na silang kumain at nagbanding ng kanilang pamilya. Kumusta pala ang pag-aaral mo, anak? Ayos lang naman po. Nag-aaral naman po ako ng mabuti. Tsaka po, mas ganado po ako mag-aral dahil pinapasaya niyo po ako araw-araw. Alam mo na kung paano magpa-sweet sa nanay mo ha. Baka mawala na ako ng puwang sa puso niya. Aray ko, ba't ka naman nababatok? Napakasiloso mo. Pati anak mo pinagsisilusan mo. Huwag ka na nga ngumuso dyan at baka magkatotoo ang sinasabi mo at isang araw mawala ka talaga. Nay, nag-aaway po ba kayo? Huwag na po kayong mag-away. Masaya po akong kasama kayong dalawa. Masaya din kami, anak. Mahal na mahal ka namin. Sa masayang pagtitipon ng pamilyang ito, ramdam ang pagmamahalan at saya sa bawat sandali. Sa kanilang bonding moment, lalong tumitibay ang kanilang samahan at pagmamahalan bilang pamilya. Isang araw, niyaya ni Jonas si Paolo sa Starbucks. Namiss din kasi niya ang kaibigan niya. Simula kasi na mag-asawa si Jonas at magtrabaho, madalang na silang mag-usap ni Paolo. Roy, kumusta naman ang buhay may asawa? Ngayon mo lang yata ako niyaya, tatampo na ako sa'yo. Loko, alam mo naman may trabaho ako. Pero ayos lang naman pamilya ko. Ikaw, kumusta ka na? Wala ka bang balak mag-asawa? Naku, wala pa sa isip ko ang mga ganyang bagay. Kontento na ako sa kung ano meron ako. Isa pa, masaya na ako sa inaanak ko eh. O nga pala, yun yung pinoproblema ko eh. Oh, bakit? Masyadong salungat ang oras namin ni Tina. Kanina ko nga lang siya naiatid.
di na ako nakapasok sa trabaho. Hindi naman pwede araw-araw mag-absent ako. Paano ko sila bubuhayin? Oo, anong plano mo, ha? Maghanap sana ako ng pwedeng tagahatid sundo ng anak ko. Ano maghanap? Nako. Bakit ka pa maghanap? Nandito naman ako eh. Wala naman akong trabaho maliban sa online business ko. Kaya maihatid ko si Jonathan sa eskwela. Sigurado ka, pre? Oo naman. Parang anak ko na si Jonathan eh. Ano ka ba? Baka nakaabalang pagsundo mo kay Jonathan, pre. Ako, pre, ano ba't naging magkaibigan tayo? Kundi naman tayo magtutulungan. Salamat talaga, pre. Bayaan mo. Makakabawi din ako sa'yo kapag nag-asawa ka na. Loko! Kinabukasan, maagang pumunta si Paolo sa bahay nila Jonas. Hindi niya na din naabutan si Jonas dahil maaga itong pumasok sa trabaho. O mare, ano, nakalis na ba si paring Jonas? Oo, kanina pa. Maagang pasok nun araw-araw kaya hindi niya naihatid si Jonathan sa school. Okay lang yun, andito naman ako mare. Sigurado ka bang hindi nakakaabala sa'yo ang paghatid at sundo mo sa anak ko, Paulo? Imbis na magpahinga ka. Anong ka ba naman mare? Basta pagsahod naman ni Jonas ay mag-aabot kami sa'yo kahit papaano. Dako mare, hindi na kailangan yan. Pagbigyan mo na kami, Paulo. Saka kailangan mo din yan para hindi mabawasan ng savings mo sa pagpapagasolina. Di, sige kayong bahala. Nasaan nga pala si Jonathan at baka mahuli na kami sa eskwela? Nag-aayos na ng gamit niya. Sandali, tatawagin ko muna. Jonathan! Kanina pa naghihintay ang Tito Paulo mo. Andyan na po, nanay! Naku, ang batang to. Dinaig pang babae sa tagal kong kumilos. Ang tagal kong matapos. Nagbibinata na yata ang anak mo, mare. Kaya normal sa mga lalaki ang magayos para makursa na daan ang mga chicks. Naku, tumigil ka, Paulo ah. Masyado pang bata ang anak ko. Tsaka huwag niyong gigaya sa inyo ni Jonas. Sobrang daming babae. Nay! Tito Paulo? Oh, andyan ka na pala, anak. Mauhuli ka na niyan sa klase. Nakakahiya na kay Paulo na abala pa siya. Sorry po, Tito. Ayos lang yun. Sige mare mauna na kami Baka mapag-iwanan pa itong si Jonathan sa klase. Sige, Paulo, balitaan mo na lang kami. Jonathan, anak, wag na wag kang lalabas sa eskwelahan mo hanggat hindi pa dumadating ang Tito Paulo mo. At mas lalong wag kang sasama kung kani-kanino lalo pag hindi mo kilala. Opo, nanay. Habang nagmamaneho si Paolo patungo sa school, may napansin siyang sasakyan sa likod na kanina pa sumusunod sa kanila. Kaya nakaramdam siya ng kaba para sa inaanak. Nalinti ka na. Ano po yun, Tito? Wala, Jonathan. Mamaya nga pala, huwag kang lalabas ng school mo Di pa ako dumarating. At gaya ng mama mo, huwag na huwag kang sasama kahit kanino. Lalo pag hindi mo kilala. Opo, Tito. Nandito na pala tayo. Labas na. Ihatid muna kita sa loob ng room mo. Tapos, doon mo na sa room. Doon kita susunduin mamaya pagkatapos ng klase mo. Dito na ba ang room mo? Huwag kang aalis dito kapag wala pa ako Opo, Tito. Kaya po nang sabi niyo, susundin ko po. Good. Mabuti ng bata pa lang, masunuri na. Pumasok ka na. Mauuna na rin ako.
Paglabas ni Paolo ay nakita niya pa rin ang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan ng eskwelahan. Talagang hanggang dito sa eskwelahan ha? Sinusundan niyo kami ha? Ito bang kailangan niyo sa amin ha? At sa bata? Nagmaneho na si Paolo pa uwi sa kanyang apartment. Kaagad niyang tinawagan si Jonas para sabihin ang kanyang nakita. O pre, napatawag ka. On board pa ako. Pre, kanina, habang hinahatid ko si Jonathan sa eskwelahan may itim na sasakyang sumusunod sa amin. Masyado ka naman pare. Baka naman guni-guni mo lang yan. Hindi pre, hanggang sa eskwelahan ni Jonathan, nakasunod din sila. Malamang eskwelahan yun. Malay mo may inihatid din yun. At isa lang kayo ng daan. Iba ang kutob ko pre. Paranoid ka masyado pre. Sige na, tinatawag na ako. Babalik na ako sa trabaho. Ay, sama talaga ng kutob ko dun sa sumusunod sa amin ha. Paano ko ba mapapaniwala sina paring Jonas? Kinahapunan habang naghihintay si Dina pagdating ni Paolo at Jonathan galing sa eskwelahan, biglang tumunog ang kanyang telepono pero nagulat siya nang wala namang sumasagot. Hello? Sino to? Anong trip mo sa buhay? Sino kaya yung tumawag? Ang lakas ng trip. Andiyan na pala sina Paolo. Kumusta? Ayos naman mare, si paring Jonas nandyan na ba? Wala pa eh. Mamaya pa siguro yun. Nag-overtime yun kaya baka gabi na yun umuwi. Pasok ka na muna at ipaghahanda kita ng maiinom. Nay, sa labas lang po ako maglalaro. Sige anak basta wag kang lalayo. Opo, nanay. Na Paolo, uminom ka na muna. Pagod ka siguro sa biyahe. Mare, may sasabihin sana ako sa'yo Ano yun? Kanina kasi habang hinahatid ko sa eskwelahan si Jonathan, may sumusunod sa amin. Sinabi ko na rin kay paring Jonas pero di niya naman ako pinaniwalaan. Ano? Siguro nga napapraning lang ako kaya kung ano-anong nasa isip ko. Pero iba talagang kutob ko dun Para kasing may gagawing masama. Kasi kung may inihatid lang yun sa eskwelahan, hindi yun magpapark sa malayo sa eskwelahan. Kanina din may tumawag sa akin. Ano? Anong sabi? Yun nga ang kinaiinisan ko kanina Hindi man lang sumasagot. Hello lang ako ng hello. Si Jonathan yun Jonathan! Nay! Anong nangyari? Nay, kanina po kasi may lalaki po sa labas. Sabi niya, papatayin niya daw si Papa. Ano? Yan ang nga ba sinasabi ko, Mare? Natitiyak ko si Jonathan talaga ang target nila. Kailangan malaman to ni Jonas. Sige, Mare. Hindi ko na rin mahintay si paring Jonas Sige, Paolo. Maraming salamat ha. Jonathan, pumasok ka na sa loob. Habang naghihintay si Dina sa pag-uwi ni Jonas, nabahala rin siya sa kung sino man ang nakausap ng anak niya. Natitiyak niya kasi kilala sila ng mga ito dahil hindi nun magagawang sabihin sa bata kung hindi nun kilala ang mga magulang nito. Ilang minuto lang kumatok na si Jonas kaya agad na sinalubong ni Dina. Mahal! Nandito na ako! Nasaan ba si Jonathan? Natutulog na. Mahal, anong nangyari? Bakit namutla ka?
Sinabi sa akin ni Paulo yung tungkol sa nangyari kanina. Yung may sumusunod sa kanila. Oo, tumawag siya sa akin. Doon nasa trabaho pa ako. Hindi ka ba natatakot para sa anak natin? Mahal, napaparaning lang siguro si Paulo. Wala namang ebidensya sila na sinusundan nun. Meron. Anong meron? Kani-kanina lang ng hapon nagpaalam si Jonathan na maglalaro sa labas. At habang nag-uusap kami ni Paulo, ay bigla na lang siyang sumigaw. Paglabas namin, umiiyak na siya. May tao daw na kumausap sa kanya, tinakot siya na papatayin ka niya. Ano? Sino naman ang gagawa nun? Mahal, baka naman tambay lang yan sa kanto. Huwag na kayong magpapaniwala kaagad sa mga sabi-sabi ng iba. Paano kung totoo, Jonas? Paano kung mapahamak ang anak natin? Hindi mangyayari yan, okay? Kaya huwag ka na mag-isip na kung ano-ano pa. Hindi mo ako naiintindihan, Jonas. Mahal, pagod ako. Maaga pa ako bukas. Kaya tigilan mo na ang pag-iisip ng masama. Walang mangyayaring masama sa anak natin. Bago pa man nila magawa ang gusto nila, ako muna ang haharapin nila. Sige. O siya, magpahinga ka na. Kinabukasan, inihatid muli ni Paulo si Jonathan. Mabuti na lang walang nakasunod sa kanila ng araw na yun. Pero hindi pa din mawala ang pangamba ni Paulo na baka isang araw hindi na sila patakasin pa ng kung sino man ang sumusunod sa kanila. Sige na Jonathan, pumasok ka na. Sige po, Tito. Mag-iingat po kayo sa biyahe, ha? Masyado kang pakailamero. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa bata? Sa bata wala, pero sa mag-asawa meron. Anong kasalanan niya sa inyo? Wala kaming pano makipagkwentuhan. Sa ulang kwarta katulad mo. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na sa bahay niyo. Dahil sa oras na ito, baka nasa labas na mga gamit mo. Anong ibig mong sabihin? Hindi malaman ni Paulo ang gagawin niya. Naghalo-halo ang takot at pangamba niya, lalo na sa mga sinabi ng lalaki. Natitiyak niya kasi na tama ang hinala niya na sila ang sinusundan ng itim na sasakyan. Nagmamadali nga siyang pumunta sa apartment niya at nadata niya ang mga gamit niya na inilabas na ng may-ari ng apartment. What the? Bakit nasa labas ng bahay ang mga gamit ko? Taka, sandali. Anong ginagawa nyo? Umalis ka na sa bahay na ito! Dalhin mo na ang mababahong gamit mo! Sandali lang naman po. Bayad naman ako sa renta ko. Ano pong nangyari? Ayan! Hindi ko kailangan yung maliit mong halaga. May bibili na ng bahay na to, kaya maghanap ka na ng malilipatan! Sandali lang naman po. Hindi naman po yata yan tama. Nagbabayad naman ako ng tama sa inyo Bawal po ang ginagawa nyo. Pwede po kayong kasuhan. Kasuhan? O sige, magkasuhan tayong dalawa. Wala kang karapatan dito dahil ako ang may-ari nito. Ako ang may-ari, ako ang masusunod. Parang awan nyo naman, Aling Marta. Dadagdagan ko na lang ang bayad sa renta. Narinig mo naman ang sinabi ko. May bibili na ng bahay na yan at malaking halaga ang binayad niya sa akin. Kaya hindi ko kailangan ng kapiranggot mong pera. Magbalot-balot ka na. Pagbalik ko, ayaw ko nang makita ang kahit anong gamit mo sa loob ng bahay. Nalinti ka na. Saan ba ako hanap ng bahay ngayon? Visit naman ang matandang yun. Ay, ang hirap pa naman maghanap ng maupahan ngayon. Dito kasi ang gusto nila may advance.
Isang buwan pa lang naman ang binigay ng matanda. Buong araw na ganap na matutulayan si Paolo, mabuti na lang ibinalik sa kanya ang pera na ibinayad niya sa upa. Kinahapunan na nakahanap naman siya ng pwedeng upahang malayo-layo din sa bahay nila Dina. Pero dahil may sasakyan naman siya, kaya madali lang siyang makapunta kahit saan. Inabot na ng 4:30 ng paghahakot ni Paolo sa mga gamit niya. Kaya nawala sa isip niya na susunduin nga niya pala si Jonathan sa paaralan. Nang maalala niyang 4:00 na at maglalabasan na mga estudyante, tsak na tapos na ang klase nila Jonathan. Kailangan ko palang sunduin si Jonathan. Ay, nawala sa isip ko. 4:30 na oh. Magmamadali ako. Tanga-tanga ko naman. Nakalimutan kong susunduin ko si Jonathan. Hindi pa naman siguro nakakaalis yun. Baka maabutan ko pa. Wala na yatang katao-tao. Nasaan kaya si Jonathan? Hindi pa naman tumatawag si Dina at Jonas. Kaya siguro hindi pa nakakauwi yun. Dali-daling nagbaneho si Paolo patungo sa eskwelahan ni Jonathan. Pero ang naabutan niya na lang ay ang guro ni Jonathan na pinalalabas ang ibang estudyante dahil may sundo na ito. Ma'am, si Jonathan po. Jonathan? Kanina pa umalis. May sumundo dito, nagpakilalang kamag-anak at pinasusundo ng tatay niya. Ano? Sumama si Jonathan? Pagkarinig niya kasi na pinasundo siya ng tatay niya, agad naman siyang sumama. Nalinti ka na. Sige po ma'am, salamat. Ano ba naman to? Paano ko ipaliliwanag kina paring Jonas? Takot at kaba ang naramdaman ni Paolo habang tinatahak ang daan patungo sa bahay nila Dina. Pasado 5:00 na nang dumating siya sa bahay nila Dina, agad siyang kumatok at pinagbuksan din naman kaagad ang pinto. Oh, Paolo, bakit ang tagal nyo? O nasan si Jonathan? Wala dito si Jonathan? Oo pre, si Jonathan bakit hindi mo kasama? Pre, Anong nangyari? Sabihin mo anong nangyari? pre, pinalayas kasi ako sa bahay kanina kaya naghanap ako na matutuluyan. Nakalimutan kong susunduin ko pala si Jonathan. Pagdating ko doon, wala na siya. Ano? Patawarin niyo ako. Kasalanan ko to eh. Kung naniwala sana ako sa sinabi niyo, sana nagdoble ingat ako. Pre, may kasalanan din ako eh. Naging pabaya din ako. Dahil sa nangyari sa apartment ko, nakalimutan kong susunduin ko pala si Jonathan. Hindi mo kasalanan yun, pre. Kung may dapat pang sisihin, ako yun. Huwag nyo nasisihin ang mga sarili nyo. Hindi natin ginusto ang nangyari. Nagkataon lang na may mga masasamang tao. Magsumbong tayo sa mga pulis. Tara, sasama ako. Ako nang magmamaneho. Nagmamadali nga silang nagtungo sa station ng pulis upang magpa-blatter tungkol sa pagkawala ng anak nila. Nagpaiwan si Paolo sa labas ng istasyon na tanging ang mag-asawa lang ang humarap sa mga pulis. Pasensya na sir, mama. Pero hanggat wala pa pong 24 oras, hindi pa tayo pwedeng magsagawa ng Quick Response Report o QRR. Pero sir, dinukot ang anak ko. Paanong dinukot? May pumunta sa eskwela niya. Nagpakilalang kamag-anak ng anak ko at pinasusundo ko daw siya. Iba po ang dinukot sa kusang sumama. Pero sir, hindi po namin kilala ang mga taong yun. Mawalang galang na po. Pero gaya ng sinabi ko,
hintayin po muna natin ng 24 oras bago natin ideklara na missing person ang bata. Diyos ko. Pasensya na po sir, ganun po talaga ang patakaran natin. Kailangan po nating sundin ang batas. Lalo pa kusang sumamang anak ninyo, hindi natin pwedeng sabihin na kinidnap ang bata. Umuwi nga ang mag-asawang kasama si Paolo dahil wala rin naman silang magagawa dahil kailangan nilang sundin ang batas. Nag-usap-usap sila sa sala. Kasalanan ko to. Huwag mo nang sisihin sa sarili mo pare. Nagkataon lang naman na may masasamang tao at handang gumawa ng kahit anumang bagay. Makapagiganti lang. Anong ibig mong sabihin? Yung kumuha sa anak mo, nasisiguro ko. Malaki ang galit nun sa inyong mag-asawa. Sino? Hindi ko kilala Mare pero nung paghatid ko kay Jonathan kanina umaga, inarang ako ng isang lalaki. Sa kanya sinabi, wag daw ako mangingialam. Ang sabi niya, wala daw siyang kailangan sa bata. Pero sa inyo meron. Wala naman ako nakaalitan. Kaya walang dahil para magiganti sila sa amin. Sabi niya sa akin umuwi na ro ako para makita ko mga gamit ko sa labas ng bahay. Plelano niyang lato. Natitiyak ko. Siya yung bumili sa inuupahan ko para magkantara pa ako sa paghahanap ng matutuluyan. At mawala sa isip ko na kailangan kong sunduin si Jonathan. Ay Diyos ko po, tulungan niyo po ang anak ko. Mapapatay ko ang hayop na yun. Pero hindi natin kilalang gumawa nito, Jonas. At natitiyak ko na marami sila. Hindi siya makakapagplano ng ganito kung nag-iisa lang siya. Ano itsura ng nakausap mo, Paolo? Hindi ko alam, pre. Natitiyak ko, yun din yung tumakat kay Jonathan. Hindi ko matukoy kung sino yan. Inaalala ko ang lahat ng mga nakaaway natin. O nakainkwentro. Pero wala akong maisip kung sino. Sabihin kaya natin kina Inata, ma. Wag na muna. Ayoko magkagulo pa. Baka lalong mas hindi natin mabawi ang anak natin. Makalipas ang 24 oras, muli silang bumalik sa istasyon ng pulis. Saka ito nag-blatter at gumawa na rin ng aksyon ang mga pulis. Sa pangalawang araw ng pagkawala ni Jonathan, labis na ang pangungulila ng mag-asawa. Dalawang araw na, Jonas! Dalawang araw nang nawawala ang anak natin! Hindi ko na alam ang gagawin ko, Jonas! Ang takot ko na baka may masamang mangyari na sa anak natin. Lakasan mo lang ang loob mo. Mahanap natin ang anak natin. Pre, may balita na ba? Negative, pre. Halos malibot ko ng kalokan pero wala makapagsabi kung nakita nila si Jonathan. Nagprint na rin ako ng mukha niya para ipagtanong-tanong kung may nakakita. Pero wala talaga Jonas! Anong gagawin natin? Hindi ko din alam, Dina. Anak ko din ang nawawala. Hindi ko rin alam. Pero kailangan nating tatagan ang loob natin para hindi tayo matalo. Hindi pa din ako titigil sa paghahanap, pre. Nagsasama din ako ng mga pulis para mapadali ang paghahanap natin kay Jonathan. Natatakot na ako. Baka wala na si Jonathan, Jonas! Huwag ka mag-isip ng ganyan. Makikita natin ang anak natin. Mananagot ang dapat managot sa pangyayaring ito. Hindi ko hayaang hindi magbayad ang taong nasa likod ng pagdukot sa anak natin. Pinapangako ko yan. Mauna na ako, pre, habang maaga pa. Baka gabi na naman kami sa paghahanap at mahuli pa ang lahat. Salamat, Paolo. Kahit hindi mo naman obligasyon na tulungan kami, nandyan ka pa rin. Sinabi ko naman sa inyo na inaanak ko din si Jonathan. At kahit buhay ko man ang kapalit, gagawin ko ang lahat. Isa pa, may kasalanan din naman ako sa pagkawala ni Jonathan. Kaya hindi ko rin mapatatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa kanya. Kaya aalis na ako, ha. Mag-iingat ka, pre.
Isang araw habang busy si Dina sa paglilinis ng bahay, biglang tumunog ang telepono niya. Agad niya itong sinagot sa pag-aakalang ang asawa niya ang si Jonas ang tumatawag. Hello? Kumusta ka na, Dina? Sino ka? Ang bilis mo na bang makalimot, ha? Ilang taon lang tayong hindi nagkita. Hindi kita kilala. Sa kuwabo ng boses kong ito, hindi mo malampa ako natatandaan. Wala akong panahong makipagbiruan sa taong hindi ko kilala. Sandali. Paano kung sabihin ko sa'yo, nasa akin ang anak mo? Sino ka? Ha? Sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ko? Ako lang naman ang lalaking matagal nang may gusto sa'yo. Pero mas pinili mo ang tao kesa sa ating mga aswang. Leon? Mismo! Hayop ka! Nasaan ang anak ko? Oops, hindi ako hayop. Aswang ako. Nandito lang naman siya. Nagdurusa sa mga kasalanan mo. Sige, magsalita ka. Mami! Tulungan mo ako! Huwag mo sasaktan ang anak ko! Nakikiusap ako, Leon! Gagawin ko ang lahat! Huwag mo lang sasaktan ang anak ko! Talaga? Gagawin mo ang lahat, ha? Oo! Gagawin ko ang lahat! Hindi naman ako masamang tao, aswang. Kaya siguro naman kakayanin mo umalis sa poder ng asawa mo. Umalis tayo. Magsimula tayong muli kasamang anak mong si Jonathan. Bumalik tayo sa pagiging aswang. At magpapakalayo-layo tayo. Hindi ko maiiwan si Jonas dito. E di mamili ka. Anak mo o ang asawa mo. Nakikiusap ako sa iyo, Leon. Itigil mo na to. Madali lang naman akong kausap din. Pag-isipan mong mabuti. Bibigyan kita ng oras at panahon para makapag-isip-isip. Saka kita tatawagang muli. Walang hiya ka, Leon! Dalian mo mag-isip din. Baka hindi mo na maabutan ang anak mo. Tinago ni Dina sa asawa niya ang pag-uusap nilang iyon ni Leon. Dahil alam niya, hindi siya papayagan ito sa oras na makipagkita ito kay Leon. Buo na ang kanyang desisyon. Sasama siya kay Leon para sa kaligtasan ng anak. Habang busy sa pagtatrabaho si Jonas, pinapunta niya muna si Paolo sa bahay nila para magbantay. At naabutan ni Paolo si Dina na nagmamadali ring umalis. Mare, saan ka pupunta? May pupuntahan lang ako. Ba't parang namumutla ka? Tsaka parang umiiyak ka. Anong problema? Paraanin mo na ako, Paolo. Kailangan ko magmadali. Taga saglit lang. Dala-dala mo ang mga gamit mo. Saan ka ba talaga pupunta, Dina? Kailangan ko iligtas ang anak ko, Paolo. Anong ibig mong sabihin? Dinukot siya ni Leon. Leon? Di ba yun yung asawang na mapapangasawa mo sana? Paano mo nalaman? Tumawag siya sa akin. Saka pinarinig niya ang boses ng anak ko. Pinapili niya ako, Paolo. Bubuhayin niya ang anak ko. Basta sasama ako sa kanya. Ano? Alam na ba ito ni Jonas? Hindi. Ayaw kong ipaalam sa kanya dahil alam ko na pipigilan niya lang ako. Sandali lang, Mare, ha? Hindi ka pwede umalis. Hintayin mo si paring Jonas. Kailangan ako ng anak ko, Paolo. Kaya nakikiusap ako. Umalis ka sa harapan ko. Nako, nalinti ka na. Patay ako nito kay paring Jonas. Hindi malaman ni Paolo ang gagawin habang hinihintay si Jonas na makauwi
Nag-iisip siya kung saan sabihin niya ito. Maya-maya lang, dumating na nga si Jonas. Pre, anong nangyari? Nasaan si Dina? Pre, umalis si Dina eh. Pupunta kay Leon. Ano? Bakit anong gagawin niya doon? Nakausap daw sila ni Leon sa telepono. Siya daw yung dumukot sa anak mo. Hayop siya. Umalis na si Dina? Oo. Tinakot niyang asawa mo. Pinapapili kung bubuhayin niya si Jonathan kapalit ng pagsama niya rito. Ano? Papayag ka na lang ba na basta ganun-ganun na lang? Hindi, masisira ang ulo ko, pre. Para ibigay na lang ng ganun-ganun. Kung ipapaubay ko ang asawa ko, para na rin ako namatay. Kaya lalaban ako ng patayan kung sino ang matitira sa amin. Oo naman, para naman ako nakikinig ng telenovela niyan. May bida kontra bida, tsaka may action pa. Ayos! Loko, nakuha mo pa talaga magbiro. Magbadali ka na. Samahan mo ko kina ina at ama. Kailangan ko malaman ng pangontra na pwedeng gamitin sa aswang na yon. Sige, pre. Kinabukasan nga, pagsikat ng araw ay naglakbay na nga sila Jonas at Paulo patungo kina Inang Luray. Makalipas ang ilang oras, nakarating na sila sa kanilang paroroonan na hinihintay na lang ni Paulo sa labas si Jonas. Bakit kayo naparito, anak? Kailangan po namin ng tulong ninyo. Dinukot nila yun ang anak namin si Jonathan, pati si Dina. Hawak din niya. Pinapipili niyang asawa ko. Bubuhayin niya si Jonathan kapalit ang pagsama niya kay Leon. Pero hindi ako papayag na doon nalang matapos ang lahat. Naparito po kami para humingi ng tulong. Kung ano pwede namin maging pangontra laban sa aswang na si Leon. Naintindihan namin ang iyong pakay at nakahanda kaming tumulong sa asawa mo. Walang ibang makakatalo kay Leon, kundi ang pagmamahal na hindi niya kailanman nadama sa kahit na sino. Paano po? Hindi ko po maintindihan. Ang pagpili ni Dina sa iyo at ang pagmamahal niya sa iyo, ang unti-unting pagturog sa puso ni Leon. So wala kaming gagamitin kahit anong sandata. Kung sakali man nasasalakay kami. Meron. Ikaw ang magiging sandata, Jonas. Hindi ko po maintindihan, ina. Naalala mo nung tinanong kita kung sino ka? Dahil may nakita akong kakaiba sa'yo noong pa lang. Diretsahin niyo po ako. Nagugulan po talaga ako. Hindi ka pang karaniwang tao. May kapangyarihan ka na hindi mo pa nasusubukang gamitin, anak. Lalabas lang ito kapag nagagalit ka ng todo at doon mo malalaman kung ano ka talaga. Bakit hindi niyo po diretsang sabihin? Ayaw kong manggaling sa akin, anak. Gusto kong malaman mo ito ng kusa. Kailangan ko iligtas ang mag-ina ko. Sumama ka sa amin. Ituturo ko sa iyo ang daan kung saan niyo makikita si Leon at ang mag-ina mo. Paano niyo po nalaman? Aswang kami, Jonas. At alam namin ang takbo ng utak ng mga aswang. Natitiyak namin hindi dito sa karian namin dinala ni Leon si Dina, kundi sa mundo ng mga tao. Dahil dito, natitiyak niya na dito kayo susugod sa kanya. Hindi po pala nakatira si Leon dito sa lugar niyo. Matagal lang umalis si Leon. Nabalitaan na lang namin na naniniraan na siya sa mundo ng mga tao. Kaya nasisiguro ko, matagal niya kayong sinusubaybayan bago niya pa mang gawin ang plano. Tara na po, ina, ama. Baka hindi ko maabutan na mag-ina ko kung tatagal pa ako.
Inihatid na nga ni Luray at ng Supremong Aswang sina Paulo at Jonas, pero itinuro na lamang nila ang lagusan. Hindi na sila sumama dahil natitiyak naman nila na kayang labanan ni Jonas at ni Leon. Samantala, masayang nagdiriwang si Leon dahil akala niya tagumpay na siya sa kanyang plano. Lunukin mo uli ang kristal para maging aswang ka uli. Hindi ko kaya! Nag-usap na tayo, di ba? Gusto mo talaga makitang nasasaktan ang anak mo? Kahit anong pang gawin mo, si Jonas lang ang pipiliin at mamahalin ko. Hindi mo kami mapaghihiwalay. Sa tingin mo'y makakaalis ka pa dito, Dina? Lunukin mo ang bato! Kung hindi, papatayin ko ang anak mo! Ano ba? Bitiwan mo ako! Handa akong gawin ang lahat. Makasama ka lang, Dina. Hindi kita kayang mahalin. At tanggapin mo ang katotohanan na hindi kita mahal. Ah! Bago pa man magawa ni Leon ang maitim na balak niya, siya naman pagdating ni Jonas kasama si Paulo. Leon! Bitiwan mo ang asawa ko! Nandito pala ang magaling mong asawa! Kung hindi ka lang naman mapapasakin mas maiging patayin ko na lamang kayo! Pero uunahin ko ang asawa mo! Sugurin ang mga yan! Paulo! Kunin mo si Jonathan! Tapusin ang mga yan! Walang maiiwang buhay! Sampusin niyo! Pare, mukhang hindi yata sila nauubos. Sobrang dami ng aso na tauhan ni Leon. Pero kaya natin to. Sa likod mo, pre! Isang oras din ang tinagala hanggang sa nagbagsakan ng mga tauhan ni Leon na natili lang na nakatayo si Leon sa harapan nila. Paano yan, Leon? Ikaw na lang mag-isa. Siguro naman, susuko ka na dahil wala ka ng kawala. Akala nyo magtatagumpay kayo? Makukuha ko si Gina at magkakatuluyan kami! Mangarap ka ng gising dahil hindi ka pipiliin ang asawa ko. Anong nangyayari? Anong ginagawa nyo? Hindi ako makagalaw! Ang sakit ng dibdib ko! Mamamatay kang matanda dahil walang sino man magkakagusto sa katulad mo. Ang sakit mo magsalita! Pangit ka! Sinugod ni Leon si Jonas at mangsasaksakin niya sana nang biglang hinarang ni Dina ang kanyang katawan at nasaksak nito si Dina. Mahal na mahal kita, Jonas. Kahit anong mangyari, ay ikaw lang ang pipiliin ko. Dina! Paulo! Hawakan mo si Dina! Tatapusin ko si Leon! Hinarap nga ni Jonas si Leon at dahil sa sobrang galit niya, doon niya naramdaman ang kakaibang dumaloy sa kanyang katawan para bang kuryente na hindi niya maintindihan. Anong... Ikaw? Nagbalik ka? Matitikman mo ang sakit na hindi mo pa nararanasan sa buong buhay mo! Sakit! Ouch! Tiningnan na lang ni Jonas si Leon pero namilipit na ito sa sakit. Unti-unti niyang naramdaman ang pagkatalo ng mga oras na yun. Mula sa kulay itim na mata ni Jonas, bigla na lang itong naging kulay pula. Ramdam ni Jonas ang kaunting likidong pumatak sa kanyang mga mata. Kasabay noon, unti-unting pagkalusaw ni Leon.
Inay, di pwedeng mangyari ito! Ah! Ah! Asan na yun, pre? Pre, anong nangyari sa'yo? Hindi ko alam. Para bang may kuryenteng dumalo sa katawan ko. Hindi kita mawakan, pre. Nakukuryente ako. Dalhin mo na si Dina sa ospital. Isama mo si Jonathan. Susunod ako. Ay, saan ka pupunta? Diyan lang. Huwag mo ko hawakan, anak. Sumama kay Tito Paulo mo. Dalhin niyo muna ang mama mo sa ospital. Magpapagaling lang ako. Dinala nga ni Paulo si Dina sa ospital. Samantala, pumunta naman si Jonas kina Inang Luray gamit ang sasakyan niya. Tinahak niyang muli ang daan papunta kina Loray. Di pa rin nawawala ang kuryente sa kanyang mga kamay para itong nagliliyaba. Pagkarating niya doon, agad siyang sinalubong na mag-asawa. Dahil malayo pa lang siya, naramdaman na siya ng mga ito. Ina, huwag niyo po akong hawakan. May kuryenteng dumadaloy sa kamay ko. Hindi ko alam kung paano ito mawawala. Napaso si Paulo nang hinawakan niya ako. Nagbalik ka na nga. Anong ibig niyo sabihin? Kilala niyo kung sino ako? Hindi pa ito ang tamang oras para malaman mo. Pumikit ka. Anong gagawin ko? Alisin mo ang galit sa puso mo. Hindi ko magagawa yan. Sinugod sa ospital si Dina. Nakaramdam ako ng galit nung sasaksakin ako ni Leon. Pero humarang si Dina sa akin. Kaya siyang tinamaan. Hanggang ngayon, ang galit ay hindi nawawala sa akin. Hanggat hindi ko nakikita ang asawa ko na okay na siya. Mawawala lang yan. Kung isantabi mo ang galit. Kung gusto mong hindi mo masaktan mga taong malalapit sa'yo, gawin mo. Hindi ko na po maramdaman ang kuryente at apoy na dumadaloy sa katawan ko. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Nakontrol mo na ang kapangyarihan mo. Nagpaalam na si Jonas sa kanyang mga biyanan. Dali-dali niyang tinahak ang daan patungo sa ospital. Nadatnan niya si Paulo at si Jonathan na nasa waiting area at kausap ang doktor. Anong nangyari? Kumusta si Dina? Stable na ang pasyente. Ang sugat ay naayos na at hindi na ito magdudulot ng anumang pinsala. Pwede niyo siyang usapin at bukas pwede na rin siyang ilabas. Salamat po, Doc. Mahal, kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman ako. Ano nga palang nangyari? Ha? Hindi magawang makapagsalita ni Jonas, kaya mas minabuti niyang huwag na lang sabihin sa asawa ang tungkol sa nangyari sa kanya. Baka mag-alala lamang ito at magtanong pa. Jonas, Paulo, nasan si Leon? Hindi namin alam. Bigla na lamang kami nakakita ng liwanag na nakasisilaw. Pagdilat namin na wala na uli siya. Natalo kaya natin siya? Ewan ko. Pero sana nga natalo natin si Leon. Sana hindi na siya maghasik pa ng lagim. Mama? Papa? Anak, sinaktan ka ba niya? Hindi po. Ang sabi niya sa akin, mahal na mahal niya daw po si Mama at handaan niya daw po gawin ng lahat. Mabawi lang po ito sa inyo. Bakit po? Bakit po may halimaw kanina?
Mga aswang yun, anak. Aswang po? Monster po? Ganon? Oo, anak. At kapag nakakita ka ng ganun, huwag kang lalapit, ha? Opo, Mama. Pagod ako kanina sa pakikipaglaban. Namula nga ang mga kamao ko. Hindi ka nga nakasunto kanina. Para kang bakla kung sumuntok. Oy, aba. Kamuntik na nga akong kagatin ng siya eh. Buting na nga lang nasuntok ko. Naku, magtigil nga kayong dalawa. At iyan na naman kayo parang aso't pusa kung magbangayan at magyabangan. Yan naman kasing asawa mo, Dina. Kung ako sa'yo, si Leon na lang yung pipiliin ko. Aray ko, ano ba? Loko ka, masamang biro yun ha. Tadyakan pa kita eh. Naku, sige pa talaga, Dina oh. Ako pa mag-a-attend sa inyo kay Leon. Isa pa tatamaan ka na sa akin. Biro lang naman. Pagkatapos ng madugong bakbakan, hindi na namin nakitang muli si Leon. Hindi na din namin alam kung saan ito napunta. Kung buhay pa ba ito o patay na. Pero isa lang ang aming hiling. Sana hindi na siya magbalik pa at guluhin pa ang pamilya ko. Sa ngayon, masaya na kami ng asawa ko, kasama ang anak ko, pati na rin ang kaibigan ko si Paolo. Hanggang ngayon, hindi ko pa din alam kung ano ang nangyayari sa akin at kung paano ako nagkaroon ng ganung kapangyarihan. Pero gaya ng sinabi ng biyanan ko, kailangan ako mismo ang makaalam nito. Muli, ito po ang aking kwento. Patungkol sa karanasan ko, kasama ang aking anak, kasama ang aking asawa, ang mandurugong aswang na si Dina. Naway nagustuhan niyo po ang aking kwento. Hanggang dito na lang po muli. Salamat po sa inyong mga writer. Salamat din po sa inyong mga magagaling na drama talent na lalong nagbibigay buhay sa aming mga kwento. Challenge accepted po. Tingnan na lang natin kung sino po mananalo sa atin. Habang abala silang mag-ama, na mga paborito nilang pagkain. Oh, ba't parang ang seryoso nyo naman masyado? Diyan sa linalaro nyo. Ay, sabit. Wow! Mukhang masarap ang handa. Mukhang masarap po ang handa po. Ay, wow! Tsak, mawawala. Tsak, naku, magwawala na naman ang tiyan ko. Yun nga ang kinaiinisan ko eh. Yun nga ang kinaiinis. Na pinaglalabas na inilabas na ng may-ari ng apartment nang maalala niya na lakas na maglabasa na. Nang maalala niyang alas 4 na at maglalabasa na mga estudyante, di pa naman siguro nakakaalis yun. Nagkataon lang na may mga masasamang tao. Nagkataon lang na may mga masasamang... Ano ba yan? May mga masasamang tao. Nakikiusap ako sa'yo, Leon. Itigil mo na to! Gusto ko yung talagang kaawa-awa ka. Sige. Ayusin mo pa. Sige. Dalhin mo muna si mama sa ospital. Dalhin niyo muna ang mama mo sa ospital. Stable na ang pasyente at hindi naman malalim ang sugat niya at counting dressing.